Ano po. Tayo pong lahat ay tumating buksan ng ating mga Biblia sa Romans chapter 15, verse 5. Ito po ang nasusulat. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Kayo po ay makakaupo na. Hello. Hello po sa lahat. Ngayon po ay share ko po yung testimony ko. Kung ano po kung paano po nag-move si God sa buhay ko in those past 3 years na nasa Australia po ako. So ngayon po kakabalik lang namin galing Australia, mga 1 month stay dito. Next Tuesday aalis na po ako. So sana po may matutunan kayo sa aking i-share. So, nung 2023 po, yun po yung first year na dumating po kami sa Australia. Very thankful po kami kay God sa opportunity na binigay niya po sa amin na makapag-stay po doon. And naging smooth po yung pag-transition namin doon. Lagi po namin pinagpe-pray na makapag-adjust po kami ng maayos, na pagdating po namin doon, hindi po kami mahirapan sa community namin and sa culture po na iba. Um, Ayun po. So thank God, He surrounded us with good people in the good community, and nakahanap po kami ng church na mas nakatulong po sa amin na i-glorify si God sa buhay po namin. And ayun, so nung first half po ng 2023, I was on constant spiritual warfare. So parang doon pa lang nalo-lost na ako kasi ang daming nasa schedule ko. Although nag-church kami, parang hindi ko na nabibigyan ng time si God. Tapos nagiging comfortable na ako dun sa routine ko. Yun. Pero thank God kasi yung mami ko doon, in-encourage niya ako na mag-join ng ministry, which is yung worship team and creatives ministry sa church. So nung una, ang dami ko pa pong excuses para hindi sumali. Kesyo nahihiya ako or parang wala akong time para ano. Pero in the end, yung gusto pa rin yung God, ni God yung nanalo. So nagsimula po ako nun mag-worship sa youth, which is every Friday night po yon. So parang yun po yung training ground ng mga uh, magli-lead ng worship, ganun. Until isinasalang nila ako sa Sunday morning. Then, tinetrain na rin nila po ako sa mga stage presence, ayun. Tapos nung una, nahihirapan pa ako nun kasi nahihiya ako sa stage, ang daming tao. Tapos kailangan English ko pa sila kausapin. So, ang hirap talaga nung first year ko po kasi hindi pa naman po ako mag-English nun. Then, walang Filipino na kasama. Lahat talaga kailangan English lang po. So, ayun. Nung nakita ko na yung situation ko, ay parang ito yung gustong gawin ni God sa buhay ko. So, parang kailangan ko na umalis sa comfort zone ko kasi walang mangyayari sa akin kung nandito lang ako. Ilang beses ko na siyang tinanggihan pero patuloy na may tao nagre-reach out sa akin na, sumali ka sa ganito. So, ayun. Sumali ako. And ayun po, mas nagkaroon po ako ng exposure sa mga other church. Mas patuloy binild ni God kung yung buhay ko po na hindi po ako ma-influensya ng mga tao sa labas ng church, mga tao na hindi nananampalataya kay God. Kasi ang dami pong mga influence doon. Ibang-iba talaga po yung culture doon. Hindi po sila conservative. So, ayun. Dahil doon, thank you kay God.
Na-provide niya yung mga needs namin. Naging safe po kami. Binigyan niya kami ng good health throughout 3 years. Hindi po ako nagkasakit. Nandito na lang nung pag-uwi ko po. So, ayun po. Share ko lang po ng Matthew 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. And in Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, and He will make straight your paths. So, ayun po. Thank you kay God dahil sinurround niyo po kami ng mga tao na mas pinalapit kami kay Lord. And inilayo niya po kami sa lahat ng harm na pwede mangyari. Yeah, and God is continuously moving in my life, and thank you sa opportunity, and thank you din po sa youth leader ko dito po na nagplant ng mga seeds sa akin na mas pagpatuloy na mag-bear po ako ng fruit of the Spirit. So thank you kay Ate Jo, thank you kay Mami Chi, na may natutunan ako dito bago ako umalis ng Philippines. Siguro kung hindi po ganon, yun, siguro na ako ng landas or ano. Pero thank God na may mga words na na-plant sa puso ko na mas patuloy ko siyang na-bear. Ayun lang po sa akin. Thank you. Hello. Amen. Praise the Lord. God is indeed good. Amen po. Meron ba? Ay. So, bago tayo mag-proceed sa word pala, meron tayong housekeeping matters na ibibigay sa atin ni Brother James. Ayan. Praise God. Yan. Akala ko, ligtas na ako. Ay, di, akala ko, na ako. Absuelto. Yan. Baka, baka maiba yung, understanding sa sinabi ko. Akala ko, ay, siguro next month na lang ako ulit, no? So, naalala ko ng last month pala, hindi pala ako nakapag HKM din. Yan. So, yun. Praise God sa buhay ng bawat isa, sa mga naging testimonies. So, talagang nakaka-bless yung buhay nyo. Yan. So, gusot daw yung polo ko, sabi ni Shane. Sabi ko, para semi-formal lang tayo. Biro lang po. Yan. So, tayo po ay darako sa ating HKM. So, para po sa kaalaman ulit ng bawat isa, ito po yung mga practical po na pinapahayag po natin para magbigay ng reminder sa atin about sa Christian faith po natin or sa Christian walk natin. Yan. So, kamusta po pala about isa? So, kanina announcement, no? Tapos next week pala is January 30 na, no? So, napakabilis po ng panahon. So, 11 months na lang, Pasko na ulit. Tapos, next week, mag-i-start na yung February. Yan. So, lumipas na yung New Year, no? Kamusta ba yung mga promise natin sa, darating dapat na itong 2026? Yan, yung may New Year's resolution ba tayo dito? Meron. Yan. So, kamusta na yung mga nagsabi na 2026, kailangan mag-diet na? Kamusta na po tayo doon? Okay. Okay pa naman. Yan. So, kaya ako nasabi yon kasi ngayon ay Bible month, no? So, last weeks, diniscuss na nila Brother Jervis at Brother Sam yung about sa Bible kasi Bible month nga po. So, meron na lang akong konti na lang na madadagdag na lang para i-discuss yung mga practical na bagay na merong na magagamit natin, na mahalintulad natin sa Bible. So kapag pinag-uusapan yung Bible, yung Word of God, yung Christian walk,
lagi kong favorite na illustration is yung sa physical natin na katawan tsaka spiritual life. And yung pagkain na kinakain natin at tsaka yung pagkain na Word of God din. So ngayon, i-share ko lang sa inyo ano yung importance ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos. So pero bago yon, tignan mo natin yung verse na to sa Matthew 4:4. Sabi dito is, "But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Yan. Nabasa na po ba natin to sa Bible? Yan. So makita natin siya sa Book of Matthew, no? So sa tinrain tayo na alamin bakit nga ba ganyan yung pagkakasabi sa Bible. So during that time, yung panahon na tinitempt si Jesus ng kaaway, no, or ni Satan. And during that time din, si Jesus ay nasa wilderness and nag-fasting siya. So 40 days and 40 nights na fasting. And then, tinitempt siya ng kaaway na, sige nga, gawin mo tong bagay na to, tas mapapasayo, luluhod sa'yo lahat ng mga tao, mapapasayo sila lahat. So, hanggang sa dumating yung isa na tinempt niya, ang sabi niya ay, gawin mong tinapay itong batong ito. Pero ano yung naging response sa kanya ni Jesus? Sinabi ba niya na, hindi yan totoo, ganyan. So, hindi, di ba? Ang ginawa ni Jesus is, meron siyang sinabi, na which is, it is written. So, ibig sabihin, yung sinabi niyang phrase na to is galing din sa Bible. So, itong man shall not live by bread alone ay isa siya sa verse na makikita natin sa Old Testament, which is sa Book of Deuteronomy, na ginamit ni Jesus yung Word of God para i-rebuke yung kaaway, no? Or para hindi ma-fall into temptation. So, si Jesus sa mga tukso, ginamit niya yung salita ng Diyos, no? Bilang sagot, tsaka tumanggi siya na labagin yung plano ng Diyos Ama sa huli. Sa huli, tinanggihan ni Jesus yung offer sa kanya na sumamba kay Satan kapalit ng kaharian ng mundo. So, makikita natin, no, na sa ganung moment ni Jesus, ginamit niya yung scripture para against doon kay Satan. Yan. So next naman is sa Psalms 1 verses 1 to 3. Yan. So sabi dito is, "Blessed is the person who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. He will be like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. And whatever he does, he prospers." So, hinighlight ko dyan yung delight in the law of the Lord. So, akala ko, ano ba yung delight? Yung ba yung sa ilaw kasi may light? So, hindi. Delight is, ibig sabihin niya, is to take joy in the law of the Lord. Law of the Lord or the Word of God. So sinabi diyan sa verse na yan is about yung mga taong nire-respeto at pinapahalagahan yung salita ng Diyos ay makakaranas ng spiritual prosperity at tagumpay spiritually. So yung sinabi sa Psalms 1, hindi ko na pala nalagyan ng 1, 2, 3, tumutugon diyan yung pangako ng Diyos kay Joshua na kung siya ay meditate at susunod sa salita ng Diyos, siya ay magiging matagumpay at malakas. So, ganun din sinabi sa Psalms 119. So, nagtuturo doon ng kahalagahan ng paglilingkod at dedikasyon sa Word of God. So, pinapakita yung blessings at kabutihan na kaakibat ng pagsunod at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. So, doon pa lang, meron na tayong maraming lessons na natutunan, no? Na once we yield ourselves sa Word of God, sa pag-aaral ng Word of God, tayo ay pagpapalain ng Panginoon sa ating spiritual na buhay. So, meron lang akong 3 bagay na ibabahagi sa inyo tungkol dito sa Word of God or sa salita ng Diyos or about the Bible since Bible month tayo ngayong January. So, una is meditating God's Word is our spiritual food. Yan. So,
Sige, kinakabahan po ang ating multimedia. Joke lang. So, spiritual food, no? So, tayo as tao, physical, no? Meron tayong pagkain na kinakain. So, meron tayong mga grow glow foods. Meron pa tayong mga iba-ibang diet, di ba? May mga low carb, may mga, ano pa ba iba diet? Ketone, yan. So, mga 1 meal a day. Marami tayong diet na meron sa atin. So, the same din sa meditation ng Word of God. So, yung meditation natin ay ng Word of God sa ating spiritual life, hindi lang siya pagbabasa-basta ng Bible. So, ito ay intentional na gusto mong basahin. Ibig sabihin, sinasadya mong pagnilay-nilayan, pag-iisip, pag-a-apply mo ng salita ng Diyos sa araw-araw na buhay mo. Yan. So, isipin mo kapag kumakain ka, hindi sapat, di ba, na titikman mo lang. Isang subo ka lang, okay na ako, malalakas na yung katawan ko. Di ba? So, hindi ganun, di ba? So, minsan nga, kapag hindi na maganda yung pakiramdam mo, so, inisip mo, dahil to sa kinain kong matamis. Yan. So, dahil to sa kinain kong ganito, napasobra ako. So, naisip natin agad, pag may hindi magandang nangyayari sa physical natin, is yung bagay na kinain natin. Yan. So, minsan, kami nila kuya, tsaka nila Shane minsan, sasabihin nila lang bigla, maggulay kaya muna tayo. Sasabihin namin, may nararamdaman ka, no? Kaya gusto mo maggulay ngayon, no? Yan. So, parang sa physical, there's something na nangyayari sa katawan natin. Ang hinala natin is dahil sa food intake natin, no? So, yun yung nagiging dahilan bakit hindi gumaganda yung pakiramdam natin. Yan. So, same din sa atin, sa ating spiritual life, we have to meditate yung Word of God and treat it as our spiritual food na kailangan ng ating katawan or ng ating Christian walk. Yan. So, minsan tayo, nagbabasa akong Bible. Nagbabasa ako, natayo pa nga kami. Tapos, pag sinabing umupo na, upo na eh. So, yun pala, nagbabasa lang ng Word of God. Pagka scripture reading lang pag Sunday, no? So, hindi po ganun. So, gaya ng pagkain natin ng physical food, tayo po ay mag-meditate ng Word of God araw-araw. So, it's our need as a Christian and kinakailangan natin to in order for us na mas makilala pa ng husto si Lord and mas tumibay pa sa ating Christian walk. Yan. So, nakikinig tayo ng sermon tuwing Sunday. Yan, may Word of God doon, no? And natatalakay talaga ng husto kung ano yung sinasabi about sa Bible. Pero how about yung Monday to Saturday? So, kumusta naman yung ating spiritual life, no? Or yung pagme-meditate ng Word of God? So, nagme-meditate pa rin ba tayo? Or ano na yung iba nating mini-meditate? Yan. So, we need to make sure na magkaroon tayo ng discipline sa pagbabasa ng salita ng Diyos na araw-arawin natin ito since ito ay ating pangangailangan ng spiritual. So kapag yung Word of God ay hindi naging bahagi ng daily life natin, madalas tayong madala sa pressure ng mundo. Yan, sige, inumin mo na to. Pwede to sa'yo. Yan, so wala kang knowledge about the Word of God. Ano ba sinasabi ng Bible tungkol dito? Yan, so dahil wala kang knowledge, possible na yun, ma-fall ka doon sa pressure ng mundo. Pwede ka maging emotional o masunod yung sarili mong kagustuhan. Yan. So, ang Christian ay regular. As a Christian or believers, dapat regular tayo na nag-a-align ng isip natin at ng puso natin sa salita ng Diyos. No? Hindi lang po tuwing Sunday, kundi araw-araw. Yan. So, I understand na lahat tayo may kanya-kanyang pinagkakaabalahan, no? So, paano mo ba ma-incorporate or ma-apply ito sa daily meditation mo ng Word of God kahit na busy yung schedule natin? Parang hirap, no? Kasi busy. Pagising mo, maliligo ka na agad para sa pag-prepare mo sa buong activities mo. So, pwede tayong maglaan ng kahit ilang minuto sa umaga or kahit sa gabi.
ng pagbabasa ng salita ng Diyos. So, pwede natin siyang gawin habang nagkakape ka or habang nag-aalmusal ka. O kaya kapag ikaw ay nagko-commute, pwede kang basa ng Bible sa cellphone mo. So marami na tayong means para mabasa or ma-access yung Bible, no? Or kung nahilo kasi ako pag nagbabasa sa jeep. Yan. So pwede mong i-play na magsalita yung Bible, then magkakaroon ka ng audio Bible na, no? So napaka high-tech na ng technology natin. So marami tayong way para mag-meditate ng Word of God. So, pero ang pinaka-importante dito is yung ating consistency or yung discipline natin sa pag-meditate ng Word of God. Okay? So, yun. So, yung Word of God, let's treat it as our spiritual food na kailangan natin araw-araw. Then, next is, and so the Word of God gives strength for daily challenges. Yan. Yung salita ng Diyos, nagbibigay siya ng lakas sa atin para harapin yung mga challenges sa araw-araw. So, hindi lang laging kaya ang lahat ng sitwasyon natin, no? Sa sarili nating kakayanan, sariling lakas natin. Kaya binibigyan tayo ng Word of God ng courage, ng tapang, no? And ng clarity para mag-decide din at magpatuloy tayo kahit na sobrang stressful na ng mga circumstances natin. And so, yun, imagine mo, sobrang stress mo sa bahay or sa school, sa trabaho, then instead na ikaw ay magpanic, so magpo-pause ka, di ba? So isipin mo, ano nga ba yung promise or command ni Lord sa mga gantong sitwasyon? So maalala mo yung mga yon, and ikaw ay makapag-reflect, no? And ma-apply mo yung Word of God din at the same time. So, makakaramdam ka ng peace tsaka ng clarity. So, hindi na mag-dominate sa isip mo yung worry, yung sobrang pag-aalala, and meron ka ng corresponding na correct actions dun sa mga bagay na yon. Dahil ikaw ay meron ng background or na-meditate mo yung Word of God. Yan. So, yes, no, yung Word of God ay nagbibigay ng kalakasan talaga sa atin. So, madalas ito na-experience ko last month, no, nung si Shane ay na hospital. Sabi ko, sa mga gantong moments na may pinagdadaanan ka, malaki yung advantage mo na na rooted or aral ka sa Bible. No, kasi sasabi ko lagi doon kay Lord, pag may mga ganong situation, sabi ko, Lord, thank you sa mga lessons na pinaalam mo sa akin. It's time na i-apply ko ngayon ano yung sinasabi ng Word of God dito sa sitwasyon na to. Diba? So, minsan kasi yung iba, sobrang nag-aalala na, wala namang sigurong problema sa sobrang pag-aalala, pero makikita mo yung response ng isang believer na na nagme-meditate ng Word of God. Diba? Ang response sila ay, pag-pray natin to, ganito, na sila ay hopeful, sila ay may peace, sila ay may tiwala sa Panginoon. No? So, doon mo makikita yung kanilang pag-meditate ng Word of God. Yan. So, sa mga daily struggles natin, yan, pwede natin siyang may apply. So, sa atin, kailan ba natin huling naranasan na yung isang Bible verse ay nagbigay ng lakas sa atin or guidance sa mga problema natin? Yan. So, ano yung verse na pinaka nakaka-help sa'yo kapag may stressful na situation ka? Yan. So, kaya mahalaga talaga na i-meditate natin araw-araw yung salita ng Diyos. Okay, so baka isa lang verse na alam mo, no, ginawa mag-sample, baka magkamali pa ako. Yan, so baka isa lang yung alam mo, no, na I can do all things through Christ, tas in-apply mo sa lahat. Sabi, ay, mali yung context mo, brother. Yan, dati kasi ina-apply ko siya sa lahat na sa mga pakaramdam ko, I can do all things through Christ. Ganito yung pakaramdam ko, I can do all things. Pero sa pag-meditate natin, malalaman natin yung pinaka-context din nung salita ng Diyos, no? And malalaman mo rin yung tamang paggamit ng mga verses na yun.
Okay, sige. Next tayo is, last na lang. So what we feed on shapes our spiritual life. So gaya sa ating mga katawan, no? So kung ano man yung kinakain mo, nagfi-fit diyan, nagre-reflect diyan sa ating physical na katawan. Kung mga junk food man 'yan, maaari tayong magkasakit, 'di ba? So yung energy mo pwedeng mahina, pwedeng mabilis kang mapagod o nagkakaroon ka ng iba't ibang health problems. So, ganun din sa ating spiritual life, kung ano yung pinapakain natin sa spiritual life natin, sa isip natin, sa puso natin, iyon yung lalakas o hihina sa ating Christian faith. No? Merong nag-illustrate nito sa amin, sabi, nag-away daw yung black na pusa tsaka white na pusa. So, sabi, sino daw yung mananalo sa dalawa? Yung black o white? Sa isip ko, yung white syempre kasi para mukhang mabait or good siya. So, pero ang sagot niya is, ang mananalo sa dalawa is kung sino yung malakas. So, yung malakas is yung pinapakain. Kung sino yung pinapakain ng pusa. So, kung yung isang pusa ay hindi pinapakain, so, hindi nga naman siya mananalo. So, ganun din sa ating spiritual life, no? If hindi tayo nagbe-meditate ng Word of God araw-araw, so di natin siya pinapakain, so ano yung i-expect natin? Pwede tayong mag-worry. Isipin natin na yung mga bagay na hindi pa nangyayari, pwede natin isipin ng gusto. So, pwede tayong makaramdam ng takot. So, natatakot tayo sa kinabukasan, sa future, so sa pagbabago. Yan. So, pwede tayong matakot dun, no? So, pero ang sinabi sa Word of God is magtiwala tayo sa Diyos. Yan. So, kapag yung isip mo rin ay pwedeng mapuno ng negativity, yan. So, puro ka negative thoughts sa isip mo. Ayan. So, pwedeng ganun yung maisip mo lagi dahil hindi ka nagbe-meditate ng Word of God. So, pwede rin yung isip natin ay mapuno ng pagkukumpara sa iba, no? So, imbis na kasi Word of God is madalas tayo mag-meditate na sa social media, no? So, mag-scroll tayo, tapos sasabihin natin, kaedad ko lang yun, Tapos siya, meron ng ganito. Ako, wala pa. Yan. So, kapag puno tayo ng mga ganong bagay, dahil sa hindi pagbabasa ng Word of God, so, mahirapan din tayong lumago spiritually sa buhay natin. So, kaya, kailangan nating i-meditate yung Word of God, no? So, i-renew yung ating pag-iisip. So, hindi na yung pag-iisip na gaya ng dati na hindi pa natin kikilala ng husto si Lord. And so, sa dami ngayon ng mga distractions tsaka worries sa buhay, paano natin mapapanatiling healthy kaya yung ating mga spiritual life araw-araw? So, ano yung mga bagay na pwede nating iwasan or palitan para madisiplin yung ating pagbabasa ng salita ng Diyos? And so, it talks about discipline lang naman po, no? So, na mahalaga yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero still, mahalaga din na bagay na mabasa siya sa tamang konteksto. So, kaya ating tinuturo yung tamang pag-i-interpret ng salita ng Diyos. So, kapag tayo ay nagbabasa, i-meditate natin, and kapag di natin siya maintindihan, pwede tayo magtanong sa mga leaders natin kung anong ibig sabihin ng nilalaman ng yung context ng verse na yun. So, para po sa ating closing, yan. So, sa lahat po sa atin, no? So, tulad ng pagpapahalaga nyo sa sarili nyo, nag-exercise tayo, nagda-diet tayo, ganun din dapat pahalagahan natin yung pagpapakita sa pagpapakain sa ating spiritual life at sa pamamagitan yon ng salita ng Diyos. Yung daily meditation and reflection ng Word of God ay hindi lang simpleng habit. So ito ay pwedeng makapagpamature, makapagpalago, makapagpatibay sa ating faith sa Panginoon. So kapag regular mo yung ginagawa, of course, mas magiging malakas ka, and malakas tayo sa mga pagsubok na pwedeng dumating sa atin. Yan. So ngayong Bible month, or kahit hindi lang Bible month, no? So maging habit na natin or maging lifestyle na natin
na i-meditate yung Word of God. So tayo ay mag-commit na maging disiplina sa pagbabasa ng Diyos at hindi lang yon kundi maging tagasunod at tagagawa ng kalooban din ng Panginoon. So gawin natin to as part ng araw-araw na buhay natin para tayo ay lumago sa Panginoon. So ito ay dapat na maging lifestyle ng isang Christian, no? So para lang siyang paghinga mo, 'di ba? Yung paghinga mo ba ini-schedule mo pa? Hindi na, 'di ba? Hindi mo na nga iniisip kung kailan ka inhale tsaka exhale. So ganun din sa atin na maging natural na lang yung pag-meditate ng Word of God at maging part siya ng ating buhay. So yun lamang po. To God be the glory. Amen. Kahapon po ay galing kami dun sa Metro World Child para sa MOA signing ng mga pastors na kapartner ng Metro World Child sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga bata all over the world. At nais ko lang i-inform ang lahat, although na-i-share ko na ito dun sa PK chatroom, na ang Metro World Child sa biyaya ng Panginoon ay ginagamit niya for many years now para abutin yung mga bata na ngayon ay nagtotal ng 1.8 million plus weekly all over the world. So palapakan po natin ng Diyos doon. Okay. Nagsimula itong ministry na to sa pamamagitan ng buhay ni Pastor Bill Wilson. Noong ako'y kabataan, nakita ko siya na pumunta sa Pilipinas, dumalaw at in-encourage yung mga pastors and churches na makipartner sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga bata, lalo na doon sa mga depressed area. At ngayon ay nagpapatuloy. Matanda na si Pastor Bill Wilson at tinransfer niya na yung baton sa isang mas bata sa kanyang lingkod ng Panginoon. At praise God sapagkat dun sa 1.8 million na yon na mga bata na na-reach out weekly, 93,000 plus doon ang sa Pilipinas. At doon po sa 93,000 na mga bata na reach out sa Philippines, 1,000 yung contribution po natin. Palapakan po natin ang Panginoon po doon. So sa Diyos ang papuri, bagamat wala tayong nakikitang quote and quote ay resulta kasi walang kaluluwang nadadagdag sa ating church mula nung sinimulan natin to. Pero sa Biblia po, sabi sa banal na kasulatan, iba ang nagtatanim, iba ang nagdidilig, ang Diyos ang nagpapalago. So yung nagtatanim, lingkod ng Diyos yun. Yung nagdidilig, lingkod ng Diyos din. Pareho silang laborers sa kingdom na may reward sa kaharian ng Panginoon. So may reward tayo kay Lord sa ating pagtatanim ng salita ng Diyos sa mga bata. Tayo lingkod ng Diyos na ginagamit niya sa pag-reach out sa mga bata. Wala man tayong makitang resulta, ang Diyos ang magbibigay ng resulta noon na hindi natin nakikita. Amen po? Okay? Kasi naalala ko nung dati, nung nasa ibang church pa ako, parang dahil sa wala sila nakikitang quote and quote resulta doon sa ministry sa mga bata, parang gusto nilang bawasan yung budget ng church doon sa kids outreach. Okay. Ayun, siguro mula nun, kung aking i-assess yung nangyari, nahati yung church at nabawasan yung giving ng simbahan. Praise God sapagkat dahil di natin binibitawan yung ministry ng pagtuturo sa mga bata, bagamat wala tayong nakikitang resulta, naniniwala tayo na dahil sinabi sa scripture na iba yung nagtatanim, ibig sabihin yung pagtatanim natin sa salita ng Diyos sa mga bata ay isa ring gawain na pinagpapala ng Panginoon. Dahil doon nasusustain yung ministry ng PK over the years. Okay, so
Kaya wag nating itigil yung pagtuturo sa mga bata ng salita ng Diyos. Although merong iba na mga nasa telon, nagiging volunteer natin sa outreach sa mga bata, ah, kaya masabi natin na meron din namang kahit papaanong bunga. At yung bungang iba pa na hindi natin nakikita, ang Diyos ang gumagawa po nun. Okay po? Sabi mo sa katabi mo, hindi sayang ang ginagawa natin na ministry sa mga bata. Okay? Maganda sanang idagdag pa sa mga housekeeping matters natin yung iba pang mga nai-post ko na sa Facebook pero wala tayong masyadong maraming time. Pero siguro bahagi nun ay matatalakay po natin sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan po ngayon. Romans chapter 15, verses 5 to 6. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at pag-aliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay liwalatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Siguro nagtataka kayo bakit ang tagal na natin sa verse na ito, hindi pa tayo makausad. Well, siguro din naman, iba siya ina-amaze, marami palang katotohanan na pwede makita natin sa isang talata. Okay. At nanghihinayang ako kung palalagpasin natin yung mga katotohanan yon na hindi natin matututunan, na gusto ituro ng Panginoon sa atin at nang sa gayon, mabago ang ating pag-iisip at pamumuhay at lumakad tayo na pleasing sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Alam natin yung background ng text na ito na hinihimok ni Paul ng mga Jewish and Gentile believers na maging harmonious sa kanilang relationship dahil mahalaga ito sa isang layunin ng church na i-glorify ang Diyos. Ang goal ng lahat ng believers in Christ ay luwalhatiin ang Diyos. Pero hindi ito magiging lubos na katanggap-tanggap sa Diyos yung ating gagawing pagluluwalhati sa Kanya kung hindi tayo nagkakasundo sa Kanyang harapan bilang mga anak ng Diyos. In fact, ang warning ng Diyos sa mga Israelites nung sila ay nagtatalo-talo at nag-aaway-away at nananakit sa isa't isa, sabi sa Isaiah chapter 58 verse 4, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang sa kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, tiyak na hindi ko pakikinggan. Okay. Ang inyong pagtawag ay hindi ko pakikinggan. So, kaya naman si Apostle Paul ay dahil aware siya sa talatang ito sa scripture na ang pagtatalo-talo, ang hindi pagkakaunawaan, ang hindi tunay na pagkakapatiran ay hadlang sa ating pagluwalhati sa Diyos, hinihimok niya yung mga believers na kayo magkasundo. Okay. Para habang tayo sabay-sabay na nagluluwalhati sa Diyos, nagpupuri sa Kanya, dinadakila siya, ay pakinggan tayo ng Diyos sa ating mga dalangin. Papuri at dalangin sa Kanya. Kaya naman, dapat tayo maging patient sa bawat isa, sa ating mga kahinaan. Minsan nakikita ng iba yung kahinaan ng iba. Dapat ako maging patient sa Kanya. Hindi lang yung sinasabi ni Paul. Meron kang kahinaan na kami patient din sa'yo. Okay? Let us be patient with one another sapagkat yun ang paraan para tayo magkaisa at sa halip na tayo magtalo-talo, let's encourage one another para maging katanggap-tanggap sa Diyos ang ating pagbibigay, luwalhati sa Kanya. Meron din sa ating talata na pinapakita yung doctrine
about God in His nature as one, and at the same time, in three distinct personality or persons. Okay? Pero hindi natin to masyadong or tatalakayin ngayon. Maring sa ibang araw ay titignan natin yung ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. It speaks about the Trinity or the Triune God na mahalagang i-discuss sapagkat ito ay pwedeng nami-misinterpret ng iba sapagkat ang Diyos ay Ama ng ating Panginoon at kailangang linawin. Okay? That would be another topic na ating di-discuss in the future. Ang focus natin ngayon ay yung glory ng Diyos na tungkulin natin, layunin natin bilang isang iglesia. Ang luwalhatiin ang ating Diyos na lumalang sa atin at nagligtas sa atin. Tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you for this privilege once again of learning from you. Holy Spirit, we pray that you would enlighten us, teach us, Panginoon, and we are willing to listen. Buksan niyo po aming puso't isipan at turo sa amin ang inyong kalooban nang sa gayon natutunan namin kung paano ka luwalhatiin bilang isang iglesia, bilang isang anak mo, Panginoon. Salamat po sa iyong pagturo sa pamagitan ng inyong lingkod sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung tanong na gusto nating masagot this morning mula sa ating talata ay ano yung paano natin luluwalhatiin ng Diyos bilang isang church? O ikaw, sa palagay mo, naluluwalhati mo ba ang Diyos kasama ng iglesia? Naluluwalhati mo ba ang Diyos sa iyong buhay? Nalulugod ba siya sa iyo? Nag-glorify ba ang Diyos sa iyong pang-araw-araw na ginagawa sa buhay? Pero bago yon, atin munang unawain kung anong ibig sabihin ng luwalhatiin ng Diyos. What does it mean to glorify God? Sa Romans chapter 15, verses 5 to 6, sa ating text, yung word na glorify, ang ginamit doon po sa Greek ay doxasete. Okay, ang root word nun ay doxazo. Okay, ang ibig sabihin po nun ay to glorify, to honor, to praise, or to magnify. So ang Tagalog po nun, to glorify means yung pagbibigay natin ng luwalhati, parangal, papuri, at pagdakila sa Diyos. Naluluwalhati mo ba ang Diyos? Napupuri mo ba siya? Na-honor mo ba siya? Nabibigyan mo ba siya ng parangal o pagdakila na nararapat para sa Kanya? May isang psalmist na sinabi niya sa Psalm chapter 91 verse 1, "The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork." In other words, habang nakikita natin yung universe, ay nakikita natin ang glory ng Diyos. Sapagkat sa universe ay nahayag ang kanyang glory. Yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang karangalan, yung kanyang kadakilaan ay nakikita natin sa kalangitan, kaya nagtutulak ito sa atin upang luwalhatiin siya. Purihin siya sa kanyang kapangyarihan at kamanghamanghang ginawa. So, kung ganon, paano natin mag-glorify ang Diyos bilang isang iglesia? Okay? Romans chapter 15, again, sa ating text, meron pong binanggit doon na together with one voice. Okay? Together with one voice. How do we glorify God as a church? Para maluwalhati natin ang Diyos sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pag-ibig,
sa lahat ng mabuting bagay na nakikita natin sa Kanya, ginagawa natin to sama-sama bilang iglesia sa ating corporate worship. Corporate worship. Yung word na together, tayo ngayon ay magkakasama sa isang corporate worship declaring the glory of God. Okay? We do it together with one voice, in unity, in one accord, praising God, the Father of our Lord Jesus Christ. Bilang pagdilinaw, katulad ng nangyayari dun sa church sa Rome, na sila'y nag-aalita, nag-aaway-away, nagtatalo-talo, gusto sabihin sa atin ng Panginoon na we cannot please God in the spirit of discord. Okay? Nagsasama-sama nga tayo, pero tayo ay merong pagtatalo sa bawat isa, may naiinis sa kanyang kapatid, merong hindi pagkakaunawaan na hindi nasa-settle, then anumang worship na gawin natin tulad ng warning ng Diyos sa mga Israelites, hindi ko pakikinggan ang inyong mga panalangin. Buti na lang pinakinggan tayo ng Lord sa panalangin natin kay Shane. Okay? Habang somehow siguro meron sa ating hindi ayos sa kanilang relationship. Grace lang talaga ng Panginoon. But then, tinuturo sa atin ang salita ng Diyos na hindi natin mapiplease ang Diyos in the spirit of discord. The word na discord, ibig sabihin nun ay disunity. Walang pagkakaisa ng isip. Magkakaiba tayo ng opinyon sa mga bagay-bagay at nagtatalo-talo sa ating mga opinyon. Meron bang member na walang mangyari sa inyo kundi ang pagtatalo? Well, hindi napiplease ang Diyos sa inyo kahit na tayo ay sumamba sa kanyang harapan. Grace na lang ng Diyos kaya tayo tinatanggap ng Panginoon sa ating pagsamba sa Kanya. Nang sama-sama. Although may kailangang dapat ayusin sa ating relationship. Pangalawa, tinuturo ng salita ng Diyos sa atin na as we glorify God in corporate worship, let's glorify Him together with your presence. Okay. Yung word na together, hindi nun pinagbibigyan yung mag-isa ka lang o hindi ka kasama ng simbahan sa pagsamba. We glorify God with our presence together with the church. Tulad na sinasabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kaligtaan ang mga pagtitipon na ginagawa ng ilan, kundi tayo ay magsama-sama, palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang pagdating ng Panginoon. Hebrews chapter 10 verse 25. Noon lang pandemic, pinagbigyan ng Diyos na tayo ay mag-worship online. Okay. Ngayong wala nang pandemic, wag na tayong gumawa ng excuses. Unless ikaw ay bedridden, pwede kang mag-online. Okay. Tinuturo ng Diyos sa atin, mas magiging pleasing sa Lord ang pag-glorify natin sa Kanya ng sama-sama kung tayo'y sama-sama. Okay. Kasama ka, kasama ang presence mo sa kalagitnaan ng Diyos sa pagluluwalhati natin sa Kanya. Hindi ko alam sa inyo kung nakaranas kayo mag-worship online, halimbawa may sakit tayo, so ginagrant natin yon, di ba? At okay lang yon. Pero I'm sure meron kang mamimiss dun sa online worship, di ba? Ano yung mamimiss natin sa online worship? The presence of each one. The presence of God in our midst. Every time we come together as a church, worshiping Him, glorifying Him, God is in our midst. Yun ang mamimiss natin. Yung presence na ating kapatid,
at lalo tigit yung presence ng Diyos sa ating kalagitnaan. Well, of course, ang Panginoon ay nasa puso mo nung tinanggap mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon tagapagligtas, or nasa buhay mo kung hindi ito puso lang. Okay. But yet, habang tayo magkakasama, ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin. Parang hirap isipin na habang ang Diyos ay nasa buhay mo, pag tayo magkakasama, siya ay nasa kalagitnaan natin. It only shows na ang Diyos natin ay omnipresent God. God who is ever present. Kahit saan, nandun siya. Hindi katulad natin na kung nandito tayo, wala tayo sa ibang lugar. Mamimiss natin ang presence ng Diyos kung hindi tayo makikiisa sa pagsamba sa Diyos kasama ng iglesia. Kaya yung iba na natitiis yung presence, okay lang siguro matiis yung presence ng kapatid niya. Pero yung presence ng Diyos sa ating kalagitnaan, dapat hindi yun matiis. Di ba, no? At parang di rin yata magandang sabihin yun na natitiis natin yung presence ng ating kapatid. Ang gusto ng Panginoon sa ating worship as we glorify Him, sama-sama tayo, naandyan ka, naandyan siya. Kaya kung meron kayong alitan, magkasundo na kayo para wag ka na umabsent at iwasan ang kapatid mo na ayaw mo makita. So God wants us to be together with one voice, glorifying God in His presence through our corporate worship. Ano pa? Tinuturo din sa atin ng Panginoon sa mga talatang ito na luwalhatiin natin ng Diyos with our voice in unison with the church. Okay. Psalm chapter 95 verse 1, O come, let us sing to the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us sing to the Lord. With one voice together, let us glorify God with our lips. Kaya kung ako sa iyo, pagka sasama ka sa local church para mag-worship at i-glorify ang Diyos, ibuka mo yung bibig mo. Mag-worship ka. Yung iba, binubuka yung bibig naman talaga, pero iba yung kausap. Okay. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Kung ikaw yon, magsisi ka na. Yan. Okay. Di ba? Let's utter praises to God. Yun po ang gusto ng Panginoon sa ating pag-worship at pag-glorify sa Kanya. Let's utter praises to God. Minsan, binibigyan ko ng pagkakataon ng bawat isa sa ating, bago tayo magtapos, di ba? Come on church, let's utter worship to God. Let's utter our thanksgiving to God. Kasi yun yung worship. Yun yung pag-glorify sa Diyos. Together with one voice. Huwag tayong manahimik. Let's open our lips. Let's sing to the Lord. Let's utter praises to God. Nung pinuri ng mga tao si Jesus bilang hari, nagsigawan sila. They cried out with a loud voice, blessing Jesus Christ as the Messiah. At alam niyo yung sabi ng mga Pariseo kay Jesus, i-rebuke mo yung mga disciples mo sa pag-praise nila sa iyo. Ano yung sabi ng Panginoon sa kanila, sa mga Pariseo? Luke chapter 19 verse 40, He answered, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out. Kapag nanahimik yung mga taong ito, napurihin ako, ang mga bato ang magpupuri sa akin. In other words, hindi mapipigilan ng isang tao na magpuri sa Diyos dahil nakikita niya ang glory ng Diyos. Kung nakikita mo yung glory ng Diyos, purihin mo siya. Kung hindi mo nakikita, wala kang reason na magpuri. Ewan ko kung mangyayari yun sa iyo na wala kang nakikitang kaluwalhatian ng Diyos na sapat
para luwalhatiin mo siya, purihin mo siya. Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Ito yung pangalawa na pwede natin gawin as a church in honoring or glorifying God. Yung word na honor po na ginamit sa verse na ito ay kabad. Kabad. Okay. Ngayon, dun sa Psalm 19, verse 1, 7. Sa Psalm chapter 19, verse 1, ang sabi doon, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Yung word na ginamit sa glory ay kabod. In other words, iisa yung pinanggalingan niyang salita. Kaya yung word na honor and glory ay synonymous. Ang point ko lang, pwedeng sabihin na we glorify God, ano yun? Ano yun? With our wealth. Yan. We glorify God with our wealth. Paano natin i-glorify ang Diyos as a church? We honor and glorify God with our wealth. Gino-glorify mo ba ang Diyos sa iyong kayamanan? Or nag-glorify mo ba ang Diyos sa iyong kayamanan? Nung isang rich young man ay lumapit sa Panginoon nagtanong, paano ko may inherit ang buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, gawin mo itong utos ni Moses. Nagawa ko na pong lahat yan, sabi niya. May isa ka pang kulang, sabi ng Panginoon. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Ibenta mo ang lahat ng mga ari-arian mo at ibigay mo sa mga may hirap at magkakaroon ka ng, hindi niya sinagot na eternal life, kundi treasures in heaven. Treasure in heaven. And come, follow me. Okay? Dahil doon, marinig ng rich young man yung sinabi ng Panginoon, ibenta mo yung ari-arian mo, tapos pamahagi sa mga dukha at sumunod ka sa akin, nalungkot siya sapagkat marami siyang kayamanan. Nalulungkot ba tayo kapag tayo ay panahon na ng pagbibigay sa Panginoon sapagkat hinihimok tayo na ibigay ang ating tithes, offering, para sa Kanya? Anong damdamin mo tuwing may pagkakataon tayong magbigay sa Diyos ng ating kayamanan? Para sa iba, kayamanan na sa kanila yung 100 pesos. Kaya nahihirapan silang ibigay yung 100 pesos. Handa mo bang ibigay yung 100 pesos kung yun na yung kayamanan para sa'yo? With regards sa pagbibigay, nakakalimutan na nating sabihin, pagka nag-encourage tayo ng tungkol sa giving, mula pa nung una, binigay ko ng instruction na sabihin natin sa karamihan, bago tayo magbigay, hindi ino-oblige na magbigay yung mga bago. Okay. Yung mga naiintindihan lang, yung tungkol sa turo ng Panginoon sa pagbibigay, yun lang yung magbigay. Okay? Ang tithes and offering ay para lang dun sa nakakaunawa tungkol sa glory na nararapat sa Panginoon at binibigay natin ang ating kayamanan sapagkat nakita natin ang kanyang glory sa ating buhay. Okay. Isa pa na pwede nating magawa sa pagduluwalhati sa Diyos ay katulad nung sinabi ng Panginoong Hesus sa John 17:4-5, I glorified you on earth, addressing to the Father, having accomplished the work that you gave me to do. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. Ito yung magandang text
para paliwanag doon sa ating nakita kanina na God, the Father of our Lord Jesus Christ. Pinapakita sa verse nito ang equality ng Diyos Ama at Diyos Anak. They are co-equal in terms of glory, giving glory to one another. Pareho nilang niluluwalhati ang isa't isa. At sinabi ng Panginoon, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. In other words, kung gusto nating mag-glorify ang Diyos, tularan natin ang example ni Christ kung paano niya glorify ang Diyos. Paano niya glorify ang Diyos? Sa pamagitan ng pagganap ng pinag-uutos sa Kanya ng Ama. So we glorify God by obeying His command. Ang utos ng Ama na sinunod ni Jesus ay ang Kanyang sacrifice sa krus para sa kaligtasan ng Ama. Ang utos ng Ama na sinusunod natin ay ang ihatid sa mga tao ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Doon maluluwalhati ang Diyos sa atin. Kapag sinunod natin ang kalooban ng Ama na ibahagi sa mga tao ang mabuting balita ng Kanyang pagliligtas. Nung binigay na ng Diyos yung lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, sa Kanyang Anak, ito yung sinabi ng Panginoon sa Kanyang mga disciples. At kasama tayo doon bilang Kanyang mga disciples. Matthew 28:18-20, lumapit si Jesus, sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Ito po ay utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi pa tapos ang sanlibutan, patay na yung mga disciples. Tayo yung mga natitirang disciples na inaasahan ng Diyos na susunod sa kanyang kalooban at sa pagsunod natin sa kanyang kalooban na magdisipulo ng mga tao, naluluwalhati ang Diyos. Sa ganung paraan natin, maluluwalhati ang Diyos kapag tayo'y nagsama-sama, nagtulong-tulong sa pagdidisipulo ng mga tao. So kung gusto mong luwalhatiin ang Diyos sa buhay mo, or kung gusto mong maluwalhati ang Diyos sa buhay mo, ikaw mismo ay mag-decide na maging disciple ng ating Panginoong Yesus. Ano ba yung ibig sabihin na pagka nag-decide kang maging disciple ng Panginoong Yesus? Pag nag-decide ka na maging disciple ng Panginoon, ano mangyayari sa'yo? Magiging estudyante ka ng salita ng Diyos. Magiging student ka ng Word of God, disciple of Jesus Christ. Kaya kapag sinabi mong, Lord, sige po, gusto ko po maging disciple ninyo. Kasunod nun, yung willingness mo, yung desire mo, hindi lang magbasa ng Bible, kundi mag-aral ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin din ng disciple ni Jesus, hindi lang yung student ng Word, kundi follower of Jesus Christ. Kung gusto mong maluwalhati ang Diyos sa buhay mo, maging disciple ka niya. Maging follower ka niya. Kapag ka meron siyang pinapagawa, sundin mo. Pag meron siyang magandang halimbawa, gayahin mo. Sundin mo at tularan ang halimbawa ni Kristo. Yun po ang ibig sabihin ng disciple. Tanongin mo mga katabi mo, disciple ka na ba ng Panginoon? Sumusunod ka ba sa Panginoon? Nag-aaral ka ba? Yun ang tanong natin. Diba? Kung gusto mong maluwalhati ang Diyos sa buhay mo, makiisa ka sa layunin ng church na ihatid ang mabuting balita sa iba. Kung gusto mong maluwalhati ang Diyos sa buhay mo, himukin mo ang iba na maging disipulo din ni Jesus. Kung gusto mong maluwalhati ang Diyos sa buhay mo, makiisa ka sa ginagawa ng church na pagtuturo sa mga tao na sundin ang mga pinag-uutos
ng ating Panginoon. That is how we glorify God as a church. Marami pang utos ang Panginoon na kung gagawin natin ay magbibigay ito ng luwalhati sa Diyos at sa kanyang pangalan. Kung tayo ay magdadamot sa isa't isa, ang maluluwalhati at malulugod ay ang dyablo. Kung tayo magbibigayan, ang maluluwalhati at malulugod ay ang pangalan ng Diyos. Kung tayo hindi magpapatawad, ang malulugod ay ang kaaway. Kung tayo magpapatawaran, ang malulugod at maluluwalhati ay ang pangalan ng Diyos. Kung tayo ay magtatalo-talo, ang malulugod ay kaaway. Kung tayo magmamahalan, ang malulugod ay ang Diyos at maluluwalhati ang kanyang pangalan. Tandaan po natin, lahat ng utos ng Diyos ay sa ating ikabubuti. Walang pinag-utos ng Diyos na hindi natin ikabubuti. At habang tayo sumusunod, sa ikabubuti natin at sa ikaluluwalhati niya. So let us glorify God by obeying His command. Tayo, di ba? Tuwan-tawa tayo sa mga anak natin pagka sinusunod tayo sa mga pinag-uutos natin. Nalulugod tayo at nakikita ang glory natin bilang mga magulang sapagkat masunurin ang ating mga anak. Habang sila ay nagiging suwail, ano nakikita sa atin ng mga tao? Kabaliktaran at kawalan ng responsibilidad. Hindi naluluwalhati ang ating pagiging tatay, pagiging nanay, pagiging magulang sa masamang ugali ng ating mga anak. Although wala naman tayong control doon minsan, di ba? Sapagkat ginawa na natin turuan sila, meron silang sariling desisyon, ganun pa man, nagre-reflect pa rin sa atin at wala tayong ibang magawa kundi manalangin na lang. Umaasa na minsan ang ating mga anak ay babaguhin ng Diyos dahil hindi nila kayang baguhin ang kanilang sarili. Pero kailangan nila magsisi para baguhin ng Diyos. Di ba? Isa pa na paraan na pwede nating maluwalhatian ang Diyos bilang iglesia, ayun, pa-advance na. Psalm chapter 100 verse 4. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. Marami tayong pwedeng pagpasalamat sa Diyos, di ba? Provision sa ating mga pangangailangan, kagalingan sa ating mga karamdaman, promotion sa trabaho, dagdag na client sa negosyo, solusyon sa mga problema na ating nararanasan. Marami tayong pwedeng pagpasalamat sa Diyos. Sa lahat ng mabuting ginagawa sa atin ng Panginoon, pinagpapasalamat natin ito sa Kanya at sinasambit sa Kanya ang isang papuri na karapat-dapat sa Kanyang kabutihan. So, as a church, how do we glorify God? We glorify God by thanking Him for His goodness. For His goodness. Every Sunday, binibigyan natin ng privilege yung ilan sa atin, mga piling mga kapatiran, para magpatotoo at sabihin sa ating kalagitnaan ang lahat ng papuri sa Diyos sa ginagawa niyang mabuti sa bawat isa sa atin. Pero meron akong simple instruction. Yung iba baka nakakalimutan lang. Kasi meron na kaming ginawa dati na training kung paano mag-testify sa harapan na ang mapapapurihan ay Diyos. Simple instruction. Make sure na ang layunin mo sa pagkukwento ay maitanghal ang kabutihan ng Diyos. Hindi ang kabutihan ng sino man, bagamat salamat sa kanila sapagkat ginamit sila ng Diyos na instrumento minsan, pero ang papuri ay dapat sa ating Diyos. Pero hindi natin inihimok ang bawat isa na magpatotoo lang every Sunday ng kanilang dapat ipagpasalamat sa Diyos. We do it not just on Sundays, we tell the world of His goodness. Amen po? Okay. Sinasabi natin ang mga patotoo at pasasalamat natin sa Diyos sa lahat ng tao na ating nakakasalamuha at least.
So how do we glorify God with our lips before men? Yun ang magandang tanong natin. Paano natin maluluwalhati ang Diyos ng ating bibig, sa pamagitan ng ating bibig, sa harap ng mga tao? Una, be careful not to boast about your accomplishments. Mag-ingat ka, baka sa kwento mo, ikaw yung sikat, ikaw yung bida. At pinagmamalaki mo ang nagawa mo para sa Panginoon o kanino man. 1 Corinthians chapter 1 verse 31, sabi ni Apostle Paul, pinaalala niya sa kanyang mga contemporaries, let the one who boasts boast in the Lord. Kung magmamayabang ka o kung may gusto kang ipagmalaki, ang ipagmalaki mo ay ang Diyos. Ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Sa pag-glorify natin sa Diyos sa harapan ng mga tao, i-acknowledge natin, una sa lahat, na yung lahat ng ating tagumpay o anumang tagumpay na ating naranasan ay act of God's grace in your life. Okay? Kapag hindi mo ginawa yan, yung letter B, dun nangyayari yung ang kwento mo, ikaw yung bida. Pero pag in-acknowledge mo na lahat ng tagumpay mo ay dahil sa Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay, siya ang magiging bida. Sa Genesis chapter 39 verse 2, kaya nakaranas ng tagumpay si Joseph. Alam niyo kung bakit? Sabi doon, Genesis chapter 39 verse 2, the Lord was with Joseph and he became a successful man. And he was in the house of his Egyptian master. Alipin siya nung nandun siya sa isang Egyptian master. Pero siya ay naging matagumpay. Bakit? Sinabi ba ng salita ng Diyos dahil sa kanyang accomplishment, dahil sa kanyang katalinuhan? Hindi. Dahil yon sa presence ng Diyos sa kanyang buhay. Philippians chapter 2 verse 13, it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Ang Diyos ang kumikilos sa iyo. Kaya ka nagtagumpay, kung yun ang plano ng Diyos sa buhay mo na magtagumpay sa isang bagay, yun ay dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Okay? Yung kwento na wala ang Diyos sa kanyang tagumpay, ay isang tagumpay ng tao na may kasamang kayabangan. Si King Herod ay pinabagsak ng anghel at kinain ng mga uod dahil tinanggap niya ang papuri ng mga tao sa kanyang karangyaan. Hindi siya marunong magbigay luwalhati sa Diyos sa tagumpay na kanyang tinatamasa. So therefore, pinakita ng Diyos ang isang halimbawa ng isang taong hindi marunong magbigay luwalhati sa Diyos. Siya ay binagsak ng Diyos sa kanyang pride at sino mang magpakumbaba ay kanyang itataas. Tandaan natin, kaya ka nagtagumpay ay dahil kasama mo ang Diyos. Kaya ka nagtatagumpay, kaya ka magtatagumpay ay dahil kasama mo ang Diyos. Siya ang tumutulong sa iyo, kumikilos sa iyo, sa iyong ikabubuti. Okay. Pangatlo na paraan para mag-glorify natin ang Diyos sa harap ng mga tao, mag-isip tayo katulad ni Juan. I must decrease, He must increase. Mas nauna si John na magbahagi o mag-preach ng gospel at ng repentance, importance ng repentance. Pero hindi niya gustong maitanghal. Okay? Careful siya na ibaba ang sarili niya para maitaas ang Panginoon. He must increase, I must decrease. Sinabi pa niya, di ba? Hindi ako karapat-dapat magkalagman lang ng kanyang sandalyas.
Tinitingnan niya ang sarili niya na mababa kaysa ating Panginoon at iniingatan niya ang sarili niya na maitaas si Kristo sa pamagitan ng pagbababa ng kanyang sarili. Paano mo kinukwento ang tagumpay mo sa buhay? Sino ang natataas? Ikaw o ang Panginoon? Pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang goodness. I-glorify natin siya. Ikwento natin ang lahat-lahat tungkol sa kung paano niya tayong pinagtagumpay sa buhay na ito. In closing, sa Psalm chapter 136 verse 1, give thanks to the Lord for He is good, for His steadfast love endures forever. Ito yung nais kong iuwi natin. God is worthy of all our praise. Karapat dapat siya, sinabi yun kanina sa atin ng mga tagapag-awit natin, karapat dapat siya ng lahat ng ating papuri, parangal, luwalhati. Doon po sa Westminster Shorter Catechism, ito yung panahon ng Reformation, yung mga church sa England, lalo na yung Presbyterian Church. Ito yung kanilang tinuturo sa mga estudyante ng salita ng Diyos, mula sa mga bata hanggang sa matanda. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Ang ating pinakatungkulin bilang isang tao ay luwalhatiin ng Diyos at makapiling siya, ma-enjoy siya sa walang hanggan. Kaya naman, let us glorify God. Bakit? Kasi siya ay mabuti. Punong-puno ng kabutihan. Gumaling ka dahil sa Kanya. Nagkaroon ka ng pangangailangan mo dahil sa Kanyang biyaya. Nabubuhay ka ngayon dahil sa Kanyang patuloy na habag sa iyo at biyaya sa iyo. So glorify God because He is good. Kahit merong mga trials, na inaalo niyang maranasan natin, pati yon mabuting bagay na binibigay niya para sa atin. Luwalhatiin mo siya dahil doon, sapagkat yung pagsubok na yon ay magpo-produce sa iyo ng steadfastness. Yun yung gusto sabihin kanina ni Ate Libay. Yung mga problemang binibigay sa atin ng Diyos, inaalo niya mangyari sa atin, may mabuting bagay na naidudulot sa atin yon. Ano yon? Katatagan, endurance, steadfastness na sinasabi sa James chapter 1 verses 2 to 3. Kaya pag may problema ka o may problema yung kapatid mo, lagi mo siyang encourage. Mabuti yan para sa iyo. Dahil inalaw ng Diyos na mangyari yan, maranasan mo yan, sa ikatatatag mo. Okay? Glorify God for His steadfast love endures forever. He will never leave you. He will never forsake you. Let us all stand up and let's continue to worship the Lord and honor His name, and let's continue to listen to God and commit to Him our lives. Panginoon, marami pong salamat sa pagtuturo mo sa amin, pagpapakita mo sa amin ng kaluwalhatian mo. Yung kalangitan ay isang patunay, isang proof, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan. At dahil sa mga nilikha mo na nakikita namin sa kalangitan at dito sa lupa, namamangha kami sa iyong kadakilaan. Naahayag sa pamagitan ng mga nilikha mo ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kamanghamanghang ginawa. Hindi lang yon, kundi nung pinadala mo ang iyong anak na si Jesus na saksihan namin ang iyong dakilang pag-ibig. At doon ka namin niluluwalhati, Panginoon Diyos, na minahal mo kami sa kabila ng aming karumihan, kasalanan, kahinaan. Tinanggap mo kami bilang iyong anak sa pamagitan ng iyong biyaya at ng pananampalataya
namin sa inyong anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Dinadakila ka namin, sinasamba ka namin, pinaparangalan ka namin, Panginoon, sa mabuting ginawa mo sa aming buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming papuri, pagsamba, pasasalamat, Panginoon, parangal sa inyong kadakilaan, Panginoon. Patawad po sa mga panahon na hindi kami nagiging kalugod-lugod sa iyo. Sa mga panahon na hindi namin nabibigyan ng karangalan ang iyong pangalan dahil sa mga mali naming pamumuhay. Naintindihan namin na kung kami susunod sa inyong kalooban, katulad ng ginawang pagsunod ng inyong anak na si Jesus sa inyong kalooban na sinakripisyo niya ang kanyang buhay alang-alang sa amin. Sumunod siya sa inyong kalooban, ito na dahil doon naluwalhati ang iyong pangalan. Turuan niyo kami, tulungan na masunod ang kalooban mo nang maluwalhati ka namin sa aming buhay. Mabigyan ka namin ng glory na nararapat sa iyong pangalan, Panginoon. Patawarin niyo kami sa mga panahon, Panginoon, na hindi kami nagkakasundo. Merong pride na umiiral sa aming mga damdamin na iniiwasan namin ng isa't isa dahil sa mga nagawa naming mali sa isa't isa. Hindi ito nagbibigay ng kaluguran sa inyo, hindi ka naluluwalhati at hindi naluluwalhati ang iyong pangalan. Sa mga panahon na kami ay nagtatalo-talo at hindi nagkakasundo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, tulungan na tulad ng exhortation ni Apostle Paul, tulungan mo kami na maging pasensyoso at pasensyosa sa mga kahinaan ng bawat isa. Panginoon, magpatawad, umunawa, patuloy na magpatawad at magmahalan sa iyong harapan. Dito ka naluluwalhati, dakilang Diyos. Patawarin niyo po kami at patuloy na tulungan na ma-please ka sa aming buhay. Bilang iglesia, sa aming sama-samang pagsamba, sa aming sama-samang pananalangin, sa aming sama-samang paglilingkod sa inyo. Matagpuan mo kami na kinalulugdan mo hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa huling araw ng aming buhay. Patuloy ka po mangusap sa amin at magpahayag ng inyong kalooban. Maaring meron sa atin na hindi masyadong naiintindihan yung ipinapangaral. Maaring dahil hindi mo pa lubos na kilala ang Panginoon o hindi ka pa lubos na nagsusuko ng iyong buhay sa Kanya. Hindi mo pa naranasan na magdesisyon na magsisi, talikuran ng kasalanan at isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Ito yung tamang pagkakataon para gawin mo yun, kapatid. Lumapit ka sa Panginoon na may kapakumbabaan, aminin mo ang iyong mga kasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos, at magdesisyon ka na talikuran ang iyong mga kasalanan upang bigyang daan ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay. Kilalanin mo si Jesus bilang iyong hari at paghariin mo siya. Kilalanin mo si Jesus bilang tagapagligtas at ililigtas ka niya. Tanggapin mo siya bilang Panginoon, hari at tagapagligtas ng iyong buhay. At ang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita, sino mang tumanggap sa kanya, sino mang nanalig sa kanyang pangalan, ay bibigyan niya ng karapatang tawagin niyang anak. So binibigay ng Diyos sa iyo ang pagkakataong ito para magsisi, magbalik loob sa Kanya, at kilalanin si Jesus sa iyong buhay. Tanggapin siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Gawin mo yun sa pamagitan ng isang mataimtim na panalangin. Kausapin mo siya at humingi ka ng tawad sa kanyang harapan. At ang Panginoon sa kanyang mga salita, sinasabi niya ng sino mang magsisi, humingi ng tawad sa kanyang harapan,
Siya'y tapat at banal na huhugasan ka at lilinisin sa lahat ng iyong karumihan. Just confess your sins to God and receive Him as your Lord and Savior. Sino man sa atin yung may mga pasasalamat sa Panginoon, panalangin, kahilingan, birthday mo ngayon, anniversary ng inyong kasal, kung meron kang problema na dinadala, nais mong idulog sa Panginoon, just come forward and I will pray for you. Let us give thanks to our God. Let's give to Him our concerns. Panginoon, narito po sa inyong harapan ang ilan sa inyong mga anak. Lord, lumalapit ng may pasasalamat at pagsamo sa inyo. Salamat sa kaarawan, kadagdag na kataon sa buhay na pinagkakaloob niyo sa bawat isa. Sa dagdag na taon sa pagsasama bilang mag-asawa, patuloy mo po silang patatagin sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sa mga may sakit, Panginoon, lumalapit sila sa inyo, tumihiling ng kagalingan mo. At idinadalangin namin to sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, na makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Humihiling kami in Jesus' name for your healing grace. Panginoon, naalala po namin si Hope. Panginoon, nananalangin kami ng sama-sama. We pray for her healing, your healing grace upon her in Jesus' name. Ipuin niyo po ang kanyang karamdaman at humihiling kami na pagalingin niyo po siya sa pamagitan ng inyong kapangyarihan in Jesus' name. Sa mga may pangangailangang pinansyal, Panginoon, dalangin po namin ng inyong kagaling, ang kanyang probisyon. Panginoon, salamat sapagkat ikaw ay aming great provider, Panginoon. Jehovah Jireh, our great provider. Hindi mo kami pinagkukulang, bagamat may panahon ng pagsubok, pero hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa mga provision, salamat sa darating pang provision, Panginoon, na pagkakaloob niyo po sa amin. We receive it in Jesus' name, through your grace, Heavenly Father. Dalangin po namin, Lord, ang mga may negosyo, Panginoon, patuloy po humiling kami ng inyong biyaya at habag, pagpapala sa bawat isa. Panginoon, bigyan mo po ng karunungan, katalinuhan ang bawat isa sa pagtatrabaho, pagnenegosyo, Panginoon. At maging ng promotion, hindi lang sa trabaho, kundi sa kinikita, Panginoon. Upang patuloy kaming maging pagpapala sa aming family, sa iyong church, at sa ibang tao na mga nangangailangan, Panginoon. Palayan niyo po ang aming mga kapatid sa ibang bansa. Ingatan niyo po sila at patuloy na ilayo sa masasama. At patuloy na gamiting instrumento mo ng maging ilaw sila't asin, Panginoon, sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Aming dalangin patuloy ang aming bansa na iahon kami sa kahirapan at nawa magkaroon ng hustisya, Panginoon, para sa ilang mga korap na government employees and leaders ng aming pamahalaan. Dalangin namin ang pagkapala mo sa aming mga leaders din, Panginoon, na nagtatapat sa iyo. Sinisikap, Panginoon, na mamuhay ng malinis sa harapan mo at sa harap ng mga tao. Patuloy ka magdagdag ng mga leaders na namumuhay sa katuwiran mo, Panginoon. Sa gayon, mapagpala ang aming bansa, Panginoon. At maranasan namin as citizens ng bansang ito ang mga pagpapalang yon na nararapat para sa amin. Patuloy kaming humihiling ng inyong pagpuno sa amin, ng inyong Santong Espiritu. Inaamin po namin na hindi namin kaya mabuhay kung wala ka. Maraming tukso ang aming kakaharapin muli sa buong linggong ito at iba sa amin bumabagsak sa kasalanan dahil kulang ng kapangyarihan mo. Kulang ng lakas para mapagtagumpayan ng kasalanan. Kaya humihiling kami, Panginoon, ng inyong pagpapalakas sa amin.
ng tapang, Panginoon, at yun pong desire, will, Panginoon, na sundin ang inyong kalooban. Tulungan niyo kami na maging malalim lalo sa aming pag-ibig sa inyo, sapagkat yun ang nagtutulak sa amin na sumunod sa inyong kalooban. Pag-ibig namin sa inyo, Panginoon. Punuin niyo kami ng inyong Santong Espiritu, Panginoon Diyos, Holy Spirit, fill us with your holy presence. Empower us, O God, so that we'll be able to overcome our weaknesses or any temptations that come our way, will come our way, maging mga trials and sufferings na pwede naming maranasan. Dahil sa kami ay identified sa inyo, Panginoon. Salamat po. Hayaan niyo po sa inyong lingkod. Ay ipataw sa bawat isang inyong mayamang bendisyon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan ngayon at magpakilanman. And all of God people said, Amen. God bless everyone.